Samantala, ilang bus operators na nasa ilalim ng service contracting program inisyuhan ng show cause order ng LTFRB dahil sa hindi pagpapatupad ng fare discount. Bukod dito, ilan pang TNC pinapagpaliwanag din. Si JM Thompson sa sentro ng balita. Siyam na motorcycle taxi company ang nadagdag sa listahan ng LTFRB na di umano'y sobra sa itinakdang bilang ng mga unit na pinapayagang bumiyahe. Kahapon lang nang maglabas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng show cause order para sa transport network companies. Umabot na sa 30 ang naitalang TNC na may irregularidad at iimbestigahan para malaman ang rason kung bakit lagpas sa itinakdang bilang ng LTFRB ang kasalukuyang nag-ooperate. Kaugnay rito, dahil sa isinumiteng listahan ng mga transport network companies sa LTFRB noong Desyembre kumpara nitong nagdaang payout para sa mga rider, tila lumobo ito ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II. Lagpas sa 200,000 MC taxi ang kasalukuyang bumabiyahe na dapat ay nasa 70,000 lamang ito. Mayroon namang 50,000 TNVS driver ang inaasahang bumabiyahe pero napag-alamang halos 200,000 TNVS driver ang nag-ooperate sa ngayon. Sa 4 na taong pamamasada ni Rainier de la Cruz bilang MC taxi rider, malaki ang naitutulong nito sa kanyang pamilya. Ay, malaki, malaki na itutulong nito. Sa pang-araw-araw, everyday natatawid na ito ang pang-araw-araw ko. Dagdag pa niya, pinapayagan naman ang mga rider na kagaya niya na pumasada dahil sa mismong kumpanya siya nakapagparehistro bilang rider. Tempo kami, ang pagkakalam ko, tempo Ano po kami. ibig sabihin nun, kuya? Parang wala pang prangkisa yung yung mga driver ng Joyride. Yun. Pero, Nakakabiyahe naman kasi may temporary na kung tawagin. Sinisiguro naman ng LTFRB na sa gitna ng kanilang investigasyon, hindi nila hahayaan na mawalan ng hanap buhay ang mga kasalukuyang rider. Hindi daw ang malinaw ang instructions ni Secretary Banoy dyan. No? Ayaw natin sila mawalan ng trabaho. At the same time, part of the process is to consult with them, no? Yung mga TNVS community. We do not want to flood naman ng sobrang rami na hindi na sila kikita. Binigyan ng 5 araw ng LTFRB ang mga sangkot na TNC para magpaliwanag. Inaasahang magkakaroon ng pagdinig sa May 15 para mabigyang linaw hindi lamang ang ahensya maging ang mga motorista. Samantala, pinagpapaliwanag din ng LTFRB ang 6 na bus operators dahil sa hindi nito pagsunod sa 20 hanggang 40 diskwentong dapat ay ibinibigay sa mga kwalipikadong commuter alinsunod sa service contracting program. Ayon sa mga reports, may mga konduktor ang hindi sumusunod sa nararapat na diskwento. Nagbabala naman si Atty. Mendoza sa lahat ng bahagi ng programa na patuloy nilang binabantayan at mananagot ang mapatutunayang hindi tumutupad sa mga diskwento. JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.